Amen. Praise the Lord. At sa oras po ito, tayo darako na po tayo sa pinakamalagang bahagi natin ba na programa na kung saan ang pakikinig at pag-aaral ng Word of God na dadalisin sa atin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At malugod po akong bumabati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved pastor evangelist Wilding Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God. Gayun din po, patuloy po nating inaalala ang ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at sa lahat po ng mga beloved children, sa ating mga minamahal, mga manggagawa, sa mga mangangaral, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran po natin na naabot po ng ating banal na gawain, at sa lahat po ng ating masugid na taga-subaybay ng ating banal na gawain. Kaya hindi po maminamahal, minsan pa tayo manalangin upang maunawaan po natin ang mga banal na salita ng Diyos, lalo na po sa mga nagbibigay ng mga prayer request. Ang kagalingan nyo po ay nasa kapangyarihan ng inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin muna mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa malapang kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, malapang patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, gawin mo kaming karapat-dapat, malapang noon na magdala na yung banal sa sagradong salita. Dalangin po namin, bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, ang mga nakikinig, at pagalingin mo po sila, malapanginoon, sa mga may taglay ng mga karamdaman. Alisin mo lahat ng sagabal, mga adlang, malapanginoon, sa iyong mga salita, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamala po na maminamal, kaya hindi buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Dito muna, maminamal sa Lucas 17, talatan 33, hanggang 37, at mamaya unang Korinto 15, 51 hanggang 53. Dito sa aklat ng Lucas chapter 17. Lucas 17, kabanatang 33 hanggang 37. Sa 33, sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat, ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan niya on. 34, sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sa isang higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Sa 35, magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa, at ang isa'y iiwan. Sa 36, mapapasabugid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. 37, at pagsagot nila, ay sinabi sa kanya, saan Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Dito sa unang Korinto, kabanatang 15, talatay 51 hanggang 53. Dito sa 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa uling tunog o sa uling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo babaguhin. 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, qualification for the rapture. Yeah. Alam nyo, maminamal, ito po palagi po nating tinatalakay, sapagkat mga minamal, napapansin po natin ngayon ay maraming mga mananampalataya ang nagpapabaya. Marami po mga mananampalataya, maminamal, ang nakapokus po sa sanlibutan. Para bang hindi na nila iniisip, maminamal, na darating pa ang ating mahal na Panginoon, kaya abala sila sa pagsusumakit sa sanlibutan. Kaya ito po'y patuloy po nating tinatalakay, maminamal. Tandaan po natin, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, mayroon pong kukunin at mayroon pong iiwan. Amen. At ang mga qualification, maminamahal,
sa tinatawag na pagdagit ng mga banal, katulad po yan, mami naman ng pagtatrabaho sa ibang bansa, meron kang dapat maabot. Kinakailangan na maipasa mo ang iyong requirements para makarating ka sa ibang bansa. Lalo na po, mami na mahal, pagdating sa langit. Kailangan masunod mo yung tinatawag na qualification. Paano ka magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, mami na mahal, ang sino man nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Dapat ang mawalan ng buhay alang-alang sa Diyos ay lalong masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung mga taong nagsisikap sa buhay dito ay lalong mawawala ng buhay, lalong mawawala ang kaligtasan. Ngunit, ang andang mabuhay alang-alang sa mahal na Panginoon, kahit maging sanhi ng kalangkamatayan, ay makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito, mami na mahal, dalawang lalaki ang nasa higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Meron na po talagang maiiwan, meron na po talagang nakasulat po sa banal na kasulatan na hindi po lahat ng mga mananampalataya ay kukunin. Meron po talagang maiiwan. Yeah. Sabi rito, mami na mahal, sa gabing iyon, dalawang lalaki nasa higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Magasamang gigiling ang dalawang babae, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Pagsagot nila ay sinabi, saan Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, doon di naman nagkakatipon ng uwak. Kung saan ang bangkay, mami na mahal, ibig sabihin, mami na mahal sa Israel, kapag mayroon pong patay, pag mayroon pong mga patay na hayop, mayroon pong mga mami na mahal, mayroon pagkain ang mga buitre, ang mga uwak, at iba't ibang ibon na kumakain po, mami naman ng laman ng hayop, nandoon sila nagkakatipon, iba't ibang uri ng ibon. Yan po ang ibinigay, mami na mahal, na palatandaan. Sabi ng Biblia, saan Panginoon? Sabi ng mga alagad, hindi nila tinanong kung kailan, sapagkat sabi ng Biblia, walang nakakaalam, mami na mahal, ang pagparito ng malapang kahit mga anghel sa langit. Amen. Kahit ang anak ng tao, sabi si Kristo, bilang tao, mami na mahal, hindi niya rin po alam. Pero bilang Diyos, siya po ang paparito. Kasi sabi ng banal na kasulatan, mami na mahal, ang pinaka-ibinigay na clue. Sabi kung saan naroon ng bangkay, doon na nagkakatipon ang mga uwak. Ibig sabihin, kung saan tayo nagkakatipon, mami na mahal, kung saan po tayo nagkakasama-sama, doon po babalik ang ating mahal na Panginoon sa panahon na meron po tayong pagkakatipon. Yeah. Kaya dito po, mami na mahal, sabi po ng banal na kasulatan, ano pong requirements ang hinihingi ng mahal na Panginoon para maging karapat dapat po tayo sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Sa pagsabi ng Biblia, mami na mahal, sabi hindi lahat ng tao ay matutulog at hindi lahat, kundi tayong lahat ay babaguhin. Hindi lahat ng mga mananampalataya ay matutulog, ibig sabihin mamamatay. Ang iba po sa atin ay babaguhin. Ang sabi po rito, mami na mahal, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay, ang mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayong mga nabubuhay ay babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Mga minamal, ito pong katawan nating may kamatayan, tumatanda, nangihina, mga minamal, nagkakasakit at namamatay. Sabi ng Biblia, kinakailangan mabihisan ng walang kasiraan, ng walang kamatayan. Yan po ay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong mga katawan ay babaguhin ng Diyos, gagawin pong incorruptible, gagawin pong sabi rito, maminamahal, yung walang kamatayan, gagawin pong ng ating dakilang Diyos, maminamahal, katulad ng katawan niya, omnipotent, makapangyarihan, maminamahal, gagawin niya hindi nasisira, hindi namamatay, hindi nabubulok, hindi tumatanda. Yan po ang gagawin ng Diyos pagdating ng araw sa ating mga katawan. Kaya nga, maminamahal, ano po ba yung tinatawag na requirements? Ano po yung qualification para tayong makasama sa rapture? Ang unang-unang hinihingi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, sabi, be holy. Kailangan tayo po yung magpakabanal. Amen. Kaya dito po sa ating church, maminamahal, sa ating pong banal na gawain, masugid na itinuturo po ng ating beloved pastor, maminamahal, yung kabanalan. Kaya nga sa ibang church, maminamahal, hindi sila masikap na nagtuturo ng kabanalan. Pwede po sa babae mga nakapantalon, maraming mga
mga mananampalataya doon sa ibang churches, naka-makeup sila, nakakularete ng mukha, may mga hikaw sila, mga minamahal, may mga mamahalin silang mga iyas. Pero sa banal na kasulatan, mga minamahal, sinabi po ng Biblia, sabi, without peace and holiness, no one can see the Lord. Ang unang hiningi ng Diyos ay kabanalan. Be holy. Sabi, Hebrews 12:14, na dito sa Job, Kapitulo 13, talatang 16. Sabi rito, ang sinumang hindi banal, hindi makakaharap sa Diyos. Hindi siya makasama sa rapture. Basahin po natin Hebrews 12:14 at Job 13, verse 16. Dito sa aklat ng Hebreo, nga banatang 12, talatay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Dito sa Job chapter 13, verse 16. Ito man ay magiging aking kaligtasan, sapagkat ang isang di banal ay hindi makakaharap sa Kanya. Amen. Amen. Ang isang hindi banal ay hindi makakaharap sa Kanya. Amen. Kaya nga isa sa iningi ng ating malapang na requirements ay be holy. Mga minamahal, tayo po dati noong mga unang panahon, hindi po natin kayang lumakad na may kabanalan. Pero ngayon naglilingkod tayo sa ating malapanginoon. Sabi po rito, mga minamahal, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sabi in all manners of conversation. Maging banal tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay, sa salita, sa gawa, sa pamumuhay natin, maminamal sa kilos, sa ugali at sa pananamit.